Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras ng maiinit na balita. Updates sa mga mahalagang kaganapan. Mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. 70 taon ng pagsasahing papawid. 7 dekada ng pagbibigay ng responsableng balita at paglilingkod sa bayan. 70 taon patuloy na pamanang pagseserbisyo sa Pilipino. Ito ang Philippine Broadcasting Service, PBS. 70 years of broadcast heritage. Ito ang pangako ko. Hindi madali ang magiging OFW kasi as a Pilipino, parang hindi mo ma-appreciate na ikaw na Pilipino, nangangamuhan ka sa ibang bansa. Ang pagtrabaho niyo sa labas, hanggang dyan na lang. Higit kumulang mga 1,500 na ang nakinabang dito sa programang ito. And si Eden ay isa doon. Kung ano man ang skills natin, gawin natin dito dahil napakaganda pong Pilipinas. Pamahalaang mula sa masa, para sa masa. Bunsod ng sunod-sunod na pag-atake at karahasan na nararanasan ng ating mga kababayan sa Mindanao sa kamay ng mga local terrorist at extremist, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Kabilang ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi noong May 23 habang siya ay nasa Russia para sa isang opisyal na pagbisita doon. Agad din niyang pinutol ang kanyang biyahe sa Russia upang alamin ang sitwasyon sa Mindanao. That as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Matapos magdeklara ng martial law, kinakailangan sa loob ng 48 oras ay magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso, personal man o nakasulat. Nakasaad sa ating saligang batas na epektibo ang martial law o ang suspensyon ng writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw lamang. Nasa Kongreso na ang desisyon kung ito ay palalawigin pa. Maaaring ipawalang bisa ng Kongreso o bawiin ang batas militar sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng mga miyembro. Pwede ring questionin ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law at dapat itong desisyonan ng mataas na hukuman sa loob lamang ng 30 araw. Ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao ay upang protektahan ang mga residente roon na walang awang pinapaslang ng mga local terrorist. Ang proklamasyon ng batas militar sa Mindanao ay upang maibsan din ang pangamba ng mga Pilipino na ang gulo sa Mindanao ay lumaganap na sa buong bansa. Under the leadership of President Duterte, having the anti-drug program as his number one priority, the overall anti-drug efforts from July 1, 2016 to April 2017 significantly increased, even surpassing the combined efforts in the last 3 years of the previous administration. As a result of the intensified anti-drug efforts of the whole government, on the supply side, the total value of seized drugs is 14.49 or 12% of the estimated supply in less than a year. On the demand side, 1,266,966 million surrenderers, or 26.95% reduction of the estimated total drug market of more than 1 million users, and the surrender to authorities of 88,940 drug pushers disrupted the distribution channel of drugs. This significantly resulted in the reduction of 28.57% on each crime. Bilang ng drug surrenderers tumaas, krimen bumaba. Ito ang ulat ni General Isidro La Peña, hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency. These are real numbers. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Oras po natin sa buong bansa, ganap na pong 5 sandali na po, makalipas sa ikawalo na. Agenda ng
bayan. Pagtutok sa mga isyong tinatalakay sa bawat sulok ng kapuluan. Agenda ng bayan. Pagbibigay linaw ng mga taong nasa likod ng kaganapan. Agenda ng bayan. Dito lamang sa Radyo Pilipinas. Sa kapag-ugnay ng pamahalaan at ng mamamayan.